Well, yung nga lang, kaya naman nandito na ako para matulungan na rin. Pero kailangan niya, kailangan niya ako bumalik doon, may pipirmahan kami uli. So, nasabi na namin lahat. Marami sa, lalo na sa Channel 7, kapareho kahapon, nakikiusap lang ako sa media. Gawin yung fair lang, katulad na hindi naman niya narinig ang side namin. Kahapon lang, isipin nyo, biglang inilabas niya na sinusuhulan ko si Don. Dapat tinanong muna niya, binabalansin bago siya maglabas. Di ba? Yun parang one-sided eh. Dapat, pag may mga ganong media, di ba? O ako tatanungin sa media, may nag-accuse. Dapat, yung ina-accuse, tatanungin muna bago maglabas. Both sides ilabas. Katulad niya. Hindi pa pwede na cyber libel kasi wala nga kayong ebidensya. Di ba? Kaya kayo nagpapatulong sa NBI. Bilang isang nagtatrabaho sa public service, bukas ako lagi. Isang balat sibuyas, ganon? Magandang araw po sa inyong lahat. Reaction ng Dave PH nagbabalik na. Paganda ho ng pag-uusapan natin ngayon. Ito na nga ang pag-amin o pagsasalita ni alias Totoy na si Atong Ang di umano ang mastermind ng Sabuneros at si Claudine Barreto. Dito mga ka-update, meron hong mga nawawalang Sabuneros na more than 30. Kasunod nito, tila madadamay nga itong ating Pangulong Duterte sa kabalastugang paglantad nitong matinding issue. Pero bago yan, inaakala at Nerissa Hontiveros, nakakalimutan na agad natin ang pagsasalita ni alias Rene mga ka-update at paglalahad ng kanyang katotohanan sa harap ng taong bayan. Kung yan kung saan mga ka-update, malabong palampasin natin itong si Hontivirus. Dahil nga, pati na rin mga DDS vlogger ay kinasawan niya sa NBI. Sa ating ang mapapansin mga ka-update, kung totoong hindi guilty itong si Risa Coca, hindi na ho niya idadamay pa ang mga vlogger sa ipinapakita na niyan. Parang mapapaghalataan siyang sangkot. Diba mga ka-update? Sa pag-aresto kay Pastor Apollo Kibuloy. Kaya mga ka-update, pakinggan muna natin itong si Atong Ang kung saan nga di umano binigyan niya pala ito ng 12 million itong si alias Totoy. At ngayon, tinuring niya raw anak ito pero ganyan daw ang ginagawa sa kanya. Kaya mga ka-update, pakinggan muna natin siya. Baka lahat kami guilty na. So, i-repeat ko lang na the reason na nandito kami and the reason we filed the case is because number one, for the truth to come out. Number two, to affirm that Atong Ang and the members of this the investors group are willing to cooperate with government. The government that includes the President, that includes the Supreme Court, and it includes the Secretary of Justice and all the personnel. To come out with the truth. We are on the side of justice here. We are on the side of the families who lost their loved ones, who up to now do not know kung saan ang kanilang mga kapamilya, kamag-anak. So sana sa mabibigay namin ng ebidensya sa complaint na to, because meron mga affidavits dito. Sana mabasa rin ng gobyerno and we will furnish them a copy so that sundan nila yung mga leads. Hindi lang isang lead lang na false pa and misleading. Huwag silang maniwala sa hearsay evidence na isang whistleblower na alam natin based on personal knowledge na siya ang nag-i-store. Kasi ang pera-pera lang to at sinabi niya na gusto na niyang umalis ng country. Ang pag inosente ka na tao, gusto mong harapin ang kaso para maklear ang pangalan mo. Yung mga feeling guilty lang, sila ang gustong tumakbo. Sila ang gustong mag-disappear. So, tignan natin ang nangyayari sa investigation. Pero dito sa kaso, we are very confident that there is strong evidence for the 5 cases that we have filed on behalf of Atong Ang. Question, Manila Times. Sir, last question ko lang. Ano kung magsabi niya naman about the allegations ng Sanchez? Although tinanggi na si Sanchez yung allegations kaya, hindi yung allegations. Ano kung masasabi? Wala naman sa kinalaman sa kaso, babayaan na rin natin. Okay. Sir, just to clarify, medyo matis po ba sa inyo isa sa kapamilya yung pakatapos sinasabi na matay yung kanilang kamag-anak? Kasi parang nagtaklola sa inyo. Wala akong matatama. Sir GMA Public Affairs, ano po ang gagawin niyo kung sakaling gawin po yung mga kaanak
Well, yung nga lang, kaya naman nandito na ako para matulungan na rin. Pero kailangan niya, kailangan niya akong bumalik doon, may pipirmahan kami uli. So, nasabi na namin lahat. Marami sa, lalo na sa Channel 7, kapareho kahapon, nakikiusap na ako sa media. Gawin yung fair lang, katulad na hindi naman niya narinig ang side namin. Kahapon lang, isipin nyo, biglang inilabas niya na sinusuhulan ko si Don. Dapat tinanong muna niya, binabalansin bago siya maglabas. Di ba? Yun parang one-sided eh. Dapat, pag may mga ganong media, di ba? O ako tatanungin sa media, may nag-accuse, dapat yung ina-accuse, tatanungin muna bago maglabas, both sides ilabas. Katulad niya. Late ako nagsalita ngayon. I'm sure hindi ako i-cover ng Channel 7 siguro ngayon. Talaga ito simula umpisa, ito mo. Hindi ko alam kung pinopondo, gumawa pa sila ng pelikula. Ako na naman ang kontrabida, ayoko mag-artista eh. Simula bata ako. Lagi ako kontrabida eh. Bakit kayo sa natanong? Bakit kayo sinapa yung kaso? Bakit po sa Mandaluyong sinapa yung kaso? This is his place of residence. Dito ako lumaki sa Mandaluyong talaga. Lumaki ako sa tabi ng squatter talaga. Ako lumaki. Kilala ako dito. Talagang dito ako lumaki sa Mandaluyong. Dito wala akong record na. Maski magtanong kayo rito, andito ako simula 3 years old. 4 years old yata yun. Wala akong kaso dito maski na ano. Last question po, may pipirmahan pa sa hospital. Laban na ito ng essential sir. Bakit po kayo sir ang paniniwalaan dapat po paliwala ng tao bayan sa Well, hindi ako pareho ng Channel 7 na hindi binabalanse lahat. Ang gusto ko lang balansehin niyo muna bago kayo maglaba. Ako, pakinggan niyo lang side ko. Ngayon, i-analyze nyo ngayon doon sa side na sinasabi ni Don. Number 1, tignan nyo pagkatao niya, pagkatao ko, pagkatao namin lahat. Wala naman kami history na pumapatay ng tao. Di ba? Paano mangyayari yan? So, balansehin lang natin. Kasi labas tayo ng labas na para mapanood lang, ilalabas natin, araw-araw nilalabas natin si Don, series pa. Di ba? E paano na kami? Pag magsasalita kami, hindi naman ilalabas ng totoo. Ngayon, nandito kayo lahat, kayo na mag-analyze. Nagsisinungaling ba mukha ako? Hindi. Sabi ko lahat ng totoo. Sa punto ito, sir, for sure, nakikinig po at nanonood si Don, pati Dongan. Ano pong gusto nyo direktamente sabihin sa akin? Well, yun ang sabi ko na, Don, mag-isip ka doon. Kung ano man ang mga, huwag ka na magsinungaling. Tinuri kita parang anak ko eh. Hindi ko alam na ganyan kakasama. Pati ako, papatayin mo pa, kikidnapin mo pa ako. Yun lang, ganun lang kasimple. Kailangan ko ng proteksyon na ng sarili ko na yan. Tsaka ang grupo namin kawawa na kami masyado. Yun lang. Maraming salamat. Thank you. Maraming salamat. May snack kami, pagkain tayo dyan. Kain lang kayo lahat dyan, ha? Tapos bayaran nyo na. Okay na bayaran nyo. Ayun na nga po mga kag. Kasunod na po naman nito, etong kay Atty. Libayan, pag-uusapan natin etong si Riza Kukak, kung saan pinagpapa-aresto niya ang mga ating DDS blackers. Ayun mga bita. Pakinggan na rin po natin. Endanger our witnesses, my staff, or harass the Senate with impunity. Yan, dito yung sinasabi ko sa inyo na anong tawag doon? Unfair sa exercise ng power. Dahil tulad nga ni sinabi ko, doon sa Senate hearing in aid of legislation, di ba? They can call people names. Tanga, tiwali, bobo, di ba? Tapos, pinipilit nila na magbigay ng mga impormasyon at kung ano-ano. Pero hindi nyo sila pwedeng sabihan ng ganito. Kasi because they are in power, they can do whatever they want. Meron silang parliamentary immunity, sika wala. Sika wala. Di ba? Sika wala tuloy. Ilocano yun.
Meron siyang kinot sa Billionaire News Senator Channel. Risa Ontiveros now seeking the NBI's help over a viral video accusing her of paying a witness for false testimony. For more on this story, Andrea Salve joins us from has filed a cyber libel complaint before the complaint this morning. Bakit kaya hindi na diniretso? Kasi wala siyang alam tungkol sa no? Sa pagkatao. No? Gia, what can you tell us? Emilio, also known as alias Rene, a former Senate witness against Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy, as well as the social media page Pagtanggol Valiente. The complaint stems from circulating videos in which alias Rene claims he was influenced to testify against the religious leader, former President Rodrigo Duterte, and Vice President Sara Duterte. Senator Ontiveros also seeks the assistance of the NBI to investigate several social media bloggers who she says serve Dito, imbestigando yung mga social media vloggers. Oh, the heck? as disinformation channels for the said videos. Key personalities to be investigated of the NBI to investigate several social media bloggers who she says serve as disinformation channels for the said videos. Key personalities seek the assistance of the NBI to investigate several social media bloggers. Wait. Pinaparatangan niyo ba ako, ha? Pinaparatangan ako nitong si Risa Ontiveros, ha? Former President Rodrigo Duterte and Vice President Sara Duterte. Senator Ontiveros also seeks the assistance of the NBI to investigate several social media bloggers who she says serve as disinformation channels for the said videos. Disinformation channels? Sigurado ka, Risa Ontiveros? My goodness. Disinformation channel? Uy, sabi ko sa inyo, this is what's wrong with this abuse of power. Disinformation channels? My goodness. Grabing paratang yan, ha? Videos. Key personalities to be investigated are Media Man Jay Sonza, Sas Casot, Crisette Chu, Trixie Cruz Angeles, and Banat Bay. The Senator Hindi pa ako key personality. Daya nyo, ha? emphasized that this is the first step towards their hunt for justice. He says her solid stance against dangerous lies targeting the Senate, the witnesses, and her staff. Senator Targeting the Senate, the witnesses, and their staff daw. Yun nga yun, attorney, sa balita pa lang ng ABS personalities behind the video. Grabe, no? Paninirang puri yan, Senator Ontiveros, ha? Ang hindi ko gusto dito, sasabihin yung disinformation channels, yung batas natin, tapos hindi nyo sasabihin kung ano yung disinformation na sinabi ko. Ayan na po mga ka-update. Pag napatunayang mali o kung pinagpuputak ni Risa Hontikokak dito, siya po, babalik po sa kanya ang kaso mga ka-update. Siyempre po, mahirap mag-akusa. Katulad po ng ating mga DDS vlogger, kung saan inaakusahan niya ang mga ito. Hindi po tama yan mga ka-update. Wala naman po silang ipinuprove na point na siya ay guilty. Ipinapaliwanag lang po ng ating kapwa DDS vlogger ang isinuplong ni alias Rene. Hindi naman po nila sinabing guilty agad siya. Diba? Kaya nga ho tayo nagsasabi ng di umano. Kasi hindi pa naman talaga 100% sure. Mga kabit, etong si Risa Hontikokak, putak ng putak, pero hindi niya talaga alam ang nirereklamo. Sabi ni Connie, baka po lack personality ka, attorney, hindi ka putik ka. Ano? Sabihin nyo kasi, generic shit din kayo eh. Saan ang disinformation doon? Ontiveros shared there remains to be no update on alias Rene's whereabouts after he sought rescue from allegedly being kidnapped by the KOJC. She said, entitled people. May kakasuhan ako. Nasaktan yung aking damdamin. Hanapin niyo yung taong ito.
continues to pray for safety. However, she stays firm on holding him accountable for the videos. The senator earlier presented screenshots of his emails to prove he was the one who approached her office to testify freely and voluntarily. As for the social media page Pagtanggol Valiente, Senator Ontiveros notes that it was created last June 24, the day after Rene's last messages. She asked the NBI to identify the personality behind the account. Mai? Galit na tuloy ako. Pagbibintangan nyo kaming ano. Ako pala, I will not speak for them. I'm speaking for myself. Pagbibintangan nyo akong ano, disinformation channel, dahil nag-comment ako doon sa mga kabulastugan dito sa social media at sa Senado. Oh my goodness. Ontiveros filed cyber lawsuit versus people behind ex-witness video. Ang taas talagang binalita niya ng binalita. Oh. Kasama din sa reklamo natin yung mga vlogger na sistematikong nagpapakalat dumadagdag sa mga kasinungalingan tungkol sa witnesses, tungkol sa aking staff at tungkol sa Senado. Ilan sa kanila ay sila Crisette Chu, Pio Moreno, Trixie Angeles, Rob Frances, Jade Sonsa, Sasot, Joey Cruz at Eric Celis. Mas marami nga akong followers dito kay Joey Cruz eh. Pati kay Sas, di ba? Ba't hindi ako binabanggit yan? Si Rob Frances, hindi ko kilala yun eh. As per the advice of my lawyers, the applicable crime is cyber libel. Bilang public official, bukas ako sa lehitimong kritisismo pero hindi ako papayag sa pangharas at mapanganib na kasinungalingan. Gusto mo magtuos, ha? Simula pa lang ito, step 1 pa lang at aabangan natin ang resulta nitong investigasyon kung ano pa ang dapat ikaso at sino pa ang dapat kasuhan. Pero why are you so scared to name my name here, ha? Tapos pinangalanan mo ako dun sa complaint affidavit. Buti na lang linabas nila. Witness tampering. Tanim witness naman talaga yung inaakusa sa'yo eh. Lumalabas na itong obvious na fake news channel na ito. Nakagagawa lang. Hindi mo kagagawa yung channel ko. Ang dami ko ng ano. Sumusunod ka ba sa yapak ni Tulfo? The National Bureau of Investigation. Pero ito lang sasabihin ko, ha. Paano pag totoo yung sinasabi ni alias Rene? Tapos, pinaratangan mo siya ng pinaratangan na sinungaling. Di ba? Sa tingin ko, nag-overreact siya. It's not good. Tapos pati ako, hindi mo man lang bigyan ako ng konting konsuelo na ilagay sa number 1 yung pangalan ko sa mga nirereklamo mo na disinformation channel. My goodness. Unahing layunin ng reklamo, alamin sino ang nasa likod ng pag-produce ng video, 2 video na ni Michael Maurilio. Dahil hanggang ngayon, wala pa rin umaamin, wala pa rin nag-aangkin. At pangalawa, para investigahan. Siguro sila susyong-asyong, na parang, ako yan, sige, kasama ko, dali mo ako sa Senado, hearing mo ako. Din sa pamamagitan ng reklamo ito, yung mga vlogger na pinamumudmod at dinadagdagan pa ang mga kasinungalingang nakalagay sa mga video ni Michael Maurilio. Kabilang po dyan sina Crisette Chu, Jay Sonza,
Sasasot, But Trixie it's not Cruz Attorney Libayan, Angeles, Attorney Libayan. Banat Bay at iba Attorney pa. Libayan. So Sabi ni Jam ko, rap, isama mo na yan si Attorney Libayan Senris. Okay, salamat kaayo. Gusto niyo ba talaga akong kalaban? Why? Di ba, Troy? Di ka pa binanggit. My goodness. Wala kang shoutout. Shoutout na nga lang, wala pa. Di ba? Clockwork orgy. Ito. May anting-anting to eh. May anting-anting. Lagi kang nakakaiwas. I-share mo. Attorney, nasa at iba pa ka, hindi ka na... Hindi ko maintindihan kasi kung bakit lahat sila, no? Ito, pati si Senator Risa Anteveros, hindi lang mabanggit yung pangalan ko. Si Rafi Tulfo, hindi lang mabanggit yung pangalan ko. Disinformation channels? My goodness. abangan po natin ang progress nitong investigasyon. Unang hakbang pa lang ito, aalamin po namin at sa payo ng aking mga abogado kung sino pa ang dapat kasuhan at ano-ano pa ang dapat ikaso sa kanila. Abogado nyo dyan. Sa totoo lang, sino ba yung mga abogado niya? Sir, ang pinali niyo po ay perjury po ba o meron po libel? Batay sa payo ng aking mga abogado, cyber libel ang appropriate na ireklamo dito. Sabihin ko po sa inyo, Hindi pa pwede na cyber libel kasi wala nga kayong ebidensya, di ba? Kaya kayo nagpapatulong sa NBI. bilang isang nagtatrabaho sa public service, bukas ako lagi at isang balat sibuyas, ganon? Tama ba yon? Huwag naman. Huwag naman. dapat lang bukas lagi sa mga puna, sa mga kritisismo. Pero hindi ako papayag sa ganitong mga pagsisinungaling. Paano nagsinungaling ba? Ako paano ko nagsinungaling? What did I do to deserve para tawagin yung disinformation channels? Yung aking YouTube channels. Diba? Ngayon nagtatayo rin ako ng reputasyon dito. Hindi lang kayo. Pinapangalagaan ko rin yung reputasyon ko dito sa social media. Yung aming community dito. Tagal na yan. Matibay. Tapos tatawagin nyo kaming disinformation channels? Tapos hindi nyo man lang sasabihin kung ano yung disinformation na aming linalabas? My goodness. Mapapanganib na pagsisinungaling, lalo na ang tinarget ay hindi lang ako. Ang tinarget ay ang mga witnesses, ang tinarget pati mga staff ko, tinarget ang Senado mismo. Ganyan eh, Senado eh, no? Pero ikaw yung ano? Pero ikaw yung galit, tas sasabihin mo, tinarget yung iba. Bakit ganyan? Why do you need to brand people
immediately, no? Dahil wala kayong dahil nasa power kayo, so you can brand people, channels, communities na channels of disinformation. Tapos wala man lang kayong specific na pagpupuntirya kung ano yung disinformation. Tignan nyo, naglabas lang ng listahan, no? Naglabas lang ng listahan, mga kabatas natin. To assist the NBI in exercising its above investigative powers, listed below are the names of the involved social media personalities along with the links to their respective social media accounts. This is number 12 lang ako. Tapos, hindi nyo man lang ilabas yung yung video. Sana ilabas nyo kung ano yung video. O kahit isite nyo lang with specificity kung saan yung disinformation. Kasi kung nagpapakalat nga kami ng disinformation o ako nagpapakalat nga ako ng disinformation, pwede mo akong kasuhan, walang problema. And if I think it is really disinformation, I will recant. Di ba magalit ka sa recant? I will say sorry and I will correct myself because I want to promote a healthy environment for our batas natin community. Diba? Oh. Sabi ni Faye Lily, issue hindi tao. Naalala ko sa vlog mo kay Rene. Siya yung topic that time. Re-witness na bumabaliktad. Correct. Tapos aakusahan mo yung channel, yung community namin na channel ng disinformation. Ngayon, disinformation, ikaw natuloy topic ngayon, Miss Risa. Hindi ba disinformation din yung pagpaparatang nyo in a generic manner sa mga tao na sources of disinformation or channels of disinformation without even specifying it? Kami dito sa batas natin, hirap na hirap kaming maghimay ng mga bagay na nangyayari para may paliwanag namin ng maayos yung mga punto namin. Tapos kayo, gagawa lang kayo ng generic shit na statement nyo, ilalagay nyo yung channel namin, tapos paparatangan nyo na channels of disinformation. My goodness. The heck? Sir? So far, 1 dosena. Pero bate nga sa mapag-aalaman ng NBI sa kanilang investigasyon, maaring dumami pa po yun at maaring dumami pa dagit ang Senado mismo. Senator, ilan lang yung reklamo niyo? Sir? Ilan po ang reklamo niyo? So far, 1 dosena. So far, 1 dosena yung nireklamo niya. Pag titignan ng mga kabatas natin, dito nyo makikita na naghahabol siya ng clout. Ito mga nireklamo niya na ito, mga kabatas natin, no, na social media personalities di umano mga kabatas natin, hindi naman siya yung ginawa niyang main respondents. Hindi naman kami respondents dito eh. So anong gusto mo mangyari? Ito ang mga respondents, oh.